They say that the sugar quota will be eliminated. There are 15 countries. How can the United States particularly isolate the Philippines to say, Andito na! Mula sa Perfect Bodies ang Happy Toothbrush, Happy Toothpaste, ang Body and Soap. Why pick just one city when you can have the world? So exciting to Uno ng see. mga nagbabagang balita. Pamamayani ng taong bayan ang binigyang diin ni Pangulong Aquino sa kanyang State of the Nation Address. Magandang gabi bayan, sa kanyang kahuli-hulihang talumpati sa pagbubukas ng Kongreso, nanawagan si Pangulong Aquino sa susunod na magiging Pangulo na ipagpatuloy ang nabawing demokrasya ng kanyang administrasyon. Idinagdag niya ang paalala na nararapat mamayani ang taong bayan sa pagpapatakbo ng gobyerno. Nagbigay-pugay din ang Pangulo sa alaala ng kanyang yumaong asawa na siyang nagluklok sa kanya sa kapangyarihan. May karagdagang ulat si Rowena Orejana. Sa kanyang kahuli-hulihang talumpati, inaalala ng Pangulo sa mga taong mamumuno ng bansa sa susunod na taon na huwag kakalimutan na mas mabuting paraan ang pagbibigay ng kapangyarihan sa bayan kaysa sa isang tao lamang. Ang pagkaloob ng kapangyarihan sa mamamayan ay nangangahulugan hindi lamang ng pagdaraos ng halalan tuwing ikatlong taon. Kailangang pagyamanin ang kanilang pagkakadiit sa pamahalaan, sa araw-araw na gawain ng pamahalaan, upang ang malawak na kayamanan ng isa ay makatulong sa mga pagkukusa ng kabila, at ang mga patakaran ng pamahalaan ay paglinangin ng mga mamamayan. Sa kanyang pag-uulat ng kalagayan ng bansa noong nakaraang 5 taon ng kanyang panunungkulan, sinabi ng Pangulo na malayo na sana ang narating ng bansa, subalit napigil ito ng mga natural at man-made disasters gaya ng mga kudeta at ng nakaraang lindol at ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Ipinagtanggol rin niya ang mga nagawa ng kanyang administrasyon na pinupuri ng mga dayuhan. Niliwanag rin ng Pangulo sa Kongreso na pinili niya ang mga hindi popular na desisyon upang malagay ang bansa sa tamang landas. Sinabi niya na maari sanang kumatig siya sa debt repudiation, tumawag ng konbensyon para sa konstitusyon, impluwensyahan ang mga korte upang hindi na dumanas ng kahihiyan, subalit mas ninais daw niyang magbigay ng magandang ehemplo sa mga mamamayan. I would have taken the chance if I were the only one at risk, but I had a country to take care of. By waiting out the endless Nagpahayag din ang Pangulo ng paniniyak na hindi gagamitin ng militar ang kapangyarihan nito upang mangdaya sa susunod na eleksyon. Nagbigay po ang Pangulo sa alaala ni Ninoy Aquino ang kandila na nagbigay ng liwanag sa mamamayan upang matagpuan ang lakas sa kanilang sarili. Rowena Orejana, ABS-CBN News. Hindi mag-aapruba ng mga bagong buwis ang malaking kapulungan sa kabila ng mahigpit na pangangailangan ng administrasyon na mapunan ang mawawalang kita nito sa pagbaba ng kontrobersyal na 9% import levy at pagbabawas ng presyo ng langis. Ito ang binigyan diin ni House Speaker Ramon Mitwe Jr. sa pagbubukas ng ikalima at panghuling sesyon ng Kongreso. Ang ulat mula kay Kata Inocencio. Idiniin ni House Speaker Mitra sa kanyang opening remarks na hindi magpapasa ng tax measures ang mababang kapulungan maliban sa pagwawasto na lamang ng makalumang tax system. Inaasahan ang ganitong paninindigan ng mga kongresista dahil sa negatibong epekto ng buwis sa mga botante, lalo't nalalapit na ang eleksyon. Ayon kay Mitra, dapat lang nahigpitan ang parusa sa mga tax evaders sa husayin ng tax collection at koordinasyon ng revenue agencies at economic institutions tulad ng Central Bank. We will not write new tax laws this session. But we should certainly strengthen the capabilities of our revenue agencies, the BIR and customs, to do their job. Bibigyang prioridad ng Kamara sa kanilang huling sesyon ang rehabilitasyon ng pinsalang dulot ng Pinatubo eruption sa Central Luzon, resettlement ng mga ITA at mga Filipino workers na mawawalan ng hanap buhay dahil sa paglisan ng mga Amerikano mula sa Clark Air Base. Kasama rin ang liberalization ng banking system, deregulation ng mga industriya para maging competitive at mas productive ang mga ito. Tutukuyin din ng Kamara ang mga kinakailangang reforma sa nabubulok na educational system sa buong bansa.
Sa Senado, formal ding binuksan ni Senate President Jovito Salonga ang huling sesyon ng Upper Chamber. Inaasahang prioridad ng Senado ang pag-aapruba o pagtanggi sa New Bases Treaty na napagkasunduan ng Philippine at American Bases Panel kamakailan. Halos 9 na buwan na lamang ang nalalabi sa Kongreso para isabatas ang mahalagang legislative measures na ito, kabilang ang Local Government Code, Desynchronization Law, Electoral Reforms, General Appropriations Bill, at kulang sa 2 buwan para ratipikahan ang Bases Treaty. Ang kinabukasan ng bayan ay nasa sa kamay ng Kongresong ito, habang ang paghusga ng kasaysayan ay nasa sa kamay naman ng taong bayan. Kata Inocencio, ABS-CBN News, Congress. Nagsimula na kanina ang pinakahuling sesyon ng Kongreso at ang administrasyon ay papasok na sa huling 11 buwan ng kanilang panunungkulan. Ito ang paksa ng pulso ng TV Patrol ngayong gabi. Ang ikalima at pinakahuling sesyon ng Kongreso ay sinimulan kanina at sa loob ng 11 buwan, muling magsasagawa ng batas ang lehislatura hanggang sa sila'y palitan sa May 1992 elections. Sa kanyang talumpati kanina, tinagubulina ng Pangulong Aquino ang Kongreso na ituon ang atensyon sa mga problema ng bayan. Ngunit malaki ang pangamba na lalo lamang iinit ang politika sa huling araw ng administrasyon. At dito nagtatanong ang taong bayan, anong mga bagay ang dapat pagtuunan ng Kongreso at Malacanang sa nalalabing panahon nito? Para sa pulso ng TV Patrol, Danny Buenafe, ABS-CBN News. Ano raw kaya? Di eleksyon. Dapat asipagin para sa bayan. Oh. Hindi yung para sa ano. Ayun sa bayan. Dapat nga bayan. And diferensya nga, medyo humarang to. Magkakaroon tayo ng eleksyon sometime next year, no? Sa Mayo. O before that, 6 months na kampanya. Natural lamang ang ating mga kasamang naririyan, either tatakbo uli, o kaya na may merong itutulak na iba. Hindi, pero kasi nasabi na ni Pangulong Aquino na hindi siya tatakbo. So if there's anybody in the government that will not be interested in the election, nandiyan si Pangulong Aquino, di ba? Yan. O ngayon, mag-specifico tayo. Kung halimbawa na, nandiyan si Pangulo, tatanungin tayo, Kaki ko, ano bang gusto mong asikasuhin ko sa loob ng nalalabing 10-11 buwan? Anong sasagot mo, Kaki? Ba, yung ating mga economic reforms na kinakailangan. Ako meron. Ako marami, nilista ko. Una muna, sana sa kanyang administrasyon, matapos na yung problema kay Marcos. Yun. Yung kayamanan ba? Yung kung meron man, kayamanan. bawiin na. Kung wala, sabihin na sa taong bayang, Tama sorry, wala tayo. Sapagkat mahirap yung tayo umaasa na umaasa. Yung mga nababalitaan natin, bilyon-bilyon na didinig natin. Tinatawin-tawin. Wala naman tayong... Wala naman mangyari. baka kasi yung iba, baka umaasa dun. Ano pa? Isa muna, pangalawa, graft and corruption. Yan. Ako, number 1 yan. Ha? Tatapusin ka mo? Oo, hindi tatapusin. Yung mga taong merong mga kaso ngayon halimbawa sa ombudsman. Tuloy-tuloy na. Tapusin muna sa kanyang administrasyon. Yun. Okay. Recovery from calamity. Yan. Yan ang inaasahan ko. Na bago matapos ang administrasyon, at least man lamang, realistiko naman tayo, no, ha? In the 10-11 months, medyo hindi natin masasabing in place na at nandun na, masasaya na yung mga kababayan natin. Hindi naman. Ang sa akin lang ay merong malinaw na direksyon kung papaano aayusin ngayon itong mga nasalanta ng kalamidad. Alam mo, natumbok mo Tatlo. 1, 2, 3. Eleksyon at saka direksyon. Yun ang natumbok mo ron. Ihanda na, ihanda na yung pagpasok ng bagong administrasyon. Ayun. Para medyo meron ng direksyon, Meron ng direksyon. Pagpapatuloy na naman. Ang mga huling buwan ng kasalukuyang administrasyon ay nakalulungkot isipin na matutuon po sa politika. Hindi ito aaminin ng mga kasalukuyang opisyales pero tiyak na babalik sila sa dati po nilang mga gawi. Saga ng aming mga kaibigan, magsilbisa ng paalaala sa mga kongresista, senador at gabinete ang mga tinanakay natin dito sa pulso ng TV Patrol. 11 buwan na lamang ito upang ayusin ang mga problema ng bayan. Huwag naman sanang sayangin. At sumayin niyo po ang isa pang edisyon ng pulso ng TV Patrol. Patuloy ang mga balita sa TV Patrol. Hinamon ngayon ni Senador Ernesto Maceda ang Pangulong Aquino na kaagad pulungin ang lahat ng sektor sa politika para paghandaan ang maaga at maayos na transisyon ng kapangyarihan. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Maceda na ang hakbang na ito ng Pangulo ay para mapatunayan kung sincero siya sa kanyang pamamaalam sa politika. Binatikos ni Maceda ang Administrasyong Aquino sa walang kakayahan nito at pagbibigay ng karagdagang kahirapan sa mga anyay naghihikaws ng mamamayang Pilipino.
Inisa-isa ni Maceda ang anyay mga kapalpakan ng pamahalaan at ang maramihang katiwalian sa iba't ibang ahensya. Negative implications of these calamities have been magnified because they occur in the context of low popular confidence in the political leadership and the disastrous incompetence of this administration. Dumarami ang mga senador na sumusuporta sa hakbang na magkaroon muli ng panibagong negosasyon para sa pananatili ng mga base militar. Subalit marami sa kanila ang nangangamba na baka wala ng panahon para gawin ito. Would rather have a renegotiation of the new agreement in order to obtain the better deal. I find it difficult to justify any support for the draft treaty. It is lopsided in favor of the interest of the American. Time is very short for a renegotiation. The way I look at it, the sands in the Pinatubo sands in the hourglass are already flowing so fast. If a renegotiation is contemplated within the next week or so, that can only happen if the executive department is disposed to do that.